Kamusta mga kababayan? Lalo na sa lahat ng OFWs na araw-araw nang tatrabaho sa ibang bansa. Kung busy ka, pagod sa trabaho, at iniisip kung paano ka kikita kahit wala ka sa Pilipinas, para sa iyo ang video na ito. Hindi lahat ng OFW ay may oras pang negosyo. Pero posible pa rin na mag-umpisa magnegosyo at magkaroon ng passive income kahit wala ka sa Pilipinas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 negosyong na pwede sa OFW para may passive income. Pero bago tayo magsimula, paki-like, subscribe, and share this video sa mga kakilala mong OFW na naghahanap ng negosyo na mapagkakakitaan habang nasa abroad. Tara umpisahan na natin. Number 1. Magnegosyo ng paupahan. Magandang mag-business ng paupahan sa Pilipinas dahil ito ay matatag, pang long term, at pwedeng maging tuloy-tuloy ang kita dito. Isa ito sa mga negosyong napatunayan na sa mahabang panahon, lalo na para sa mga OFW at pamilyang gustong magkaroon ng passive income. Mataas ang demand sa paupahan sa Pilipinas. Maraming estudyante, empleyado, at pamilyang mas pinipiling umupa kaysa bumili ng sarili nilang bahay. Dahil dito, bihira ang mga bakanting unit kung lalo na kung maayos ang lokasyon ng mga paupahan mo. Tumataas ang value ng lupa at property habang tumatagal. Ibig sabihin, hindi lang buwan ng renta ang kinikita mo, kundi pati ang pagtaas ng halaga ng ari-arian mo. Ito ay magandang uri ng investment na pang long term. Kaya mga kabayan, talaga namang swak ang kita mo dito. Pwede itong i-manage kahit wala ka sa Pilipinas. Maraming mga OFW ang kumikita sa mga paupahan kahit sa pamamagitan ng mga katiwala o property manager sa Pilipinas. Kapag maayos ang sistema at kontrata, minimal lang ang oras na kailangan mo i-google sa business na ito. Number 2. Franchise business. Kung wala ka pang experience na magnegosyo at ayaw mo ng trial and error, ang franchising ng isang existing business ang tumpak sa iyo. Pwede kang mag-laundry shop, food cart, or convenience store. Meron ako kakilala na isang OFW sa Saudi na nag-franchise ng laundry shop. May manager lang siya na nag-handle ng operations. Siya ay nagmo-monitor lang online. Wala man siya sa Pilipinas, ay tuloy-tuloy ang kanyang kita. Number 3. Online selling. Hindi mo kailangang ikaw ang mag-pack ng orders. May kilala ko na OFW sa Hong Kong na may-ari ng Shopee store. Ang kapatid niya ang nagpapack at nagsiship ng mga produkto kaya may benta ang kanyang online store. Siya ang nag-handle ng capital at pag-contact sa mga suppliers. Kumikita ang kanyang online shop kahit siya ay busy sa pagtrabaho sa abroad. Pero tip lang mga kabayan, kailangan ay may sistema at maganda ang monitoring mo. Number 4. Vending machines. May OFW sa Singapore na naglagay ng water vending machine sa harapan ng kanilang bahay sa probinsya. Maganda ito kasi maliit lang ang puhunan at pagdating sa maintenance ay hindi ito masyadong magastos. Kailangan mo lang ng tao na magmo-monitor ng mga machines mo. Ito ang low effort at low stress na business. Number 5. Digital products. Magandang mag-business ng digital products dahil ito ay mababang puhunan, mataas ang potensyal na kumita ka ng malaki, at bagay negosyong ito sa modernong panahon. Isang beses mo lang gagawin ang produkto, pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit. Halimbawa ng mga digital products ay e-books, templates, online courses o planners. Kapag nagawa mo na ang mga digital products, wala nang gastos at pwede mo nang ibenta ng paulit-ulit. Hindi tulad ng physical products na mag-inventory, shipping at kailangan ng storage. Sa totoo lang, napakaliit lang ang kailangan mong puhunan para maumpisahan ang digital products business. Kahit nasaan ka, pwede kang kumita. Kailangan mo lang ng laptop at internet connection. Ito ang dahilan kung bakit bagay ito sa mga OFW at busy professionals. Kahit tulog o nasa trabaho ka, ay gumagana ang negosyo mo. Scalable ang digital products. Isang pang-customer man o 1,000,
halos pareho lang ang effort. Habang dumarami ang bumibili, ay lumalaki ang iyong kita. Sa digital business ay hawak mo ang oras mo. Hindi mo kailangan magbukas ng tindahan o magaw-araw. Mas pat-freely sa sarili at pamilya mo. Sa panahon na yon, kung may kaalaman ka sa computer or paggawa ng digital products, ay isa ito sa pinaka-practical at pang long-term na talaga namang magbibigay sa iyo ng passive income. Kung nakatulong ang video na ito, please like, share, and subscribe to my YouTube channel para sa mas marami pang video na makakatulong sa ating mga OFW. Huwag kalimutang mag-comment kung anong negosyo ang interesado ka. Hanggang sa susunod na video mga kabayan.